Berhin sa Calooy, yan ang palaging pupuntahan pag nagtirik ng kandila at pag may board exam na paparating. Marami ang pumupunta dito katulad nito. Babiyahe para lang makapagtirik ng kandila at saka makapagdasal sa Berhin sa Calooy. At kadalasan pinupuntahan din ang Berhin sa Calooy sa mga taong may mga karamdaman para humiling sa Berhen na baka sakaling ito'y malunasan o magamot sa pamamagitan ng pagdarasal sa Berhen. At pupunta kami sa Berhen sa Calooy, pero halos 22 kilometer ang layo ng Berhen sa Calooy sa aming lugar. Kaya naman nagmotor kami ng 40 minutes para lang makapunta dito. Ang Kalapi ay nasa western part ng Bohol. Medyo malayo-layo siya mula sa Luon. Kaya naman nag-travel kami ng 22 km at katumbas ng 40 minutes na pagmumotor. At kaliwat kanan ang mga road construction na nadaanan namin. At marami din kaming nadaanan na palayan. Pero sulit ang biyahe, lalo na kung hanap mo ay katahimikan at spiritual experience. Ano nga ba ang history ng Berhen sa Calooy? In the early 1800s, in Sitio Calooy Calapi, Bohol, a fisherman named Maximo de Manca repeatedly caught an empty takabo shell in his net. No matter how many times he threw it back, it kept returning. He eventually brought it home. Years later, after dreaming of the Virgin Mary asking for a 9-day novena, Maximo followed the dream. After the novena, a miraculous image of the Virgin Mary began forming inside the shell. People from nearby towns came to pray, believing in the healing and miracles of the image. The place became a pilgrimage site, and the image was called Berhan Ese Calooy, which means Our Lady of Mercy. Her feast is celebrated every December 10th. What's up guys? Ito na guys sa Berhen sa Calooy. Finally, andito na tayo sa Shrine of Berhen sa Calooy. Ang ganda ng lugar. Sobrang tahimik, presko at ramdam mo agad ang sulim na atmosphere. Ngayon naman mag-alay tayo ng kandila at magdarasal, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa pamilya, kaibigan at sa lahat ng may pinagdadaanan. Ayon sa mga lokal, nagsimula ang debosyon dito dahil sa paniniwalang nagpakita ang mahal na ina sa lugar na ito. Mula noon dinadayo na ito ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Bohol at maging sa ibang lugar ng Visayas.
Alam mo yung pakiramdam na parang gumagaan ang loob mo kahit wala kang sinabi. Ganon dito, minsan kailangan talaga nating huminto, huminga at makinig. So guys, oh, palong namin uli guys. Thank you for joining me on my visit to Perhan, SA Kalui. I hope this simple blog inspires you to pray, give thanks, and believe the world is waiting and your journey is far from over. Stay safe, be humble, and always remember, be positive.